Minsay naging usap-usapan sa mundo ng showbiz ang isang babaeng walang takot sa paghuhubad sa harapan ng maraming tao. Naging laman din ng internet ang matatapang at mapanukso niyang larawan na nagpapakita ng kanyang alindog at pagkababae. Hindi rin siya nakaligtas sa maiinit na kontrobersiyang kinasasangkutan niya. Ang pakikipaghalikan niya sa kapwa niya babae at ang kanyang pagiging bisexual. Ito ang labis na sumukat sa kanyang sinseridad at tapang bilang isang alagad ng sining. Saan nga ba nagmumula ang katapangan ng babaeng ito? Kilalanin po natin ngayong gabi mga kapatid ang kakaibang pagkatao at katapangan ni Margo Mocauson dito sa Star Confession. Oh, hiningitian ka. Sana paglaki niya, maging doktora din siyang katulad mo. Naku, paano kung ang gustong sundan na yapak yung sa'yo? Gusto ko maging tahimik ang buhay niya. Sana lang, mamana niya yung katapangan mo, no? Ang importante, mabigyan natin siya ng maayos, tahimik at magandang buhay. Mukhang magiging spoiled tong baby na to. Spoiled yun kay Papang, ano? Oh! Mukhang nagkakasiyahan kayo dyan. Talagang matatawa ka sa nangyari. Abay, akalain mo, hindi pa namin pinag-usapan ng dala namin pasalubong. Mocha ice cream ang dala ko. Ako naman mocha bread na nabili ko. Ang akin, kaya sinasuggest ko, ang pangalan ng bata ay Mocha. Tama. Total, puro mocha naman ang nabili natin. Iyakin ba? Kanino ba nagmana? Palagay ko, mas kamukha ng ina. Tingnan mo, tingnan mo. Hindi, mas kamukha ng ama. Mukhang matapang, saka maitim. Ay, kulay Mocha ba? Isang doktor ang aking ina at ang ama ko naman ay isang hukom. Pinilaki nila akong punong-puno ng pagmamahal. Kaya lang, bata pa lang daw ako ay may kakaiba na akong tapang. Mokhang Negra! Sige! Tuksoy niyo pa ako. Akala niyo atrasan ko kayo? Totoo ba yan? Baka pumunto ko yan. Binibiro ka lang naman ah. Mukha na! Bakit tinalo mo to? Naaway po kasi nila ako eh. Hindi mo ba alam na kung sama yung ginagawa mo? Sabi ko sa'yo, huwag mong pakikilaman to eh. Ayaw po kasi nila akong tigilan tuksoyin. Baril ito, anak. Baka makadisgrasya ka. Paano kung makapatay ka ng tao? Ang mangyayari, masisira ang buhay mo. Kawawa naman si Papang. Di ko naman po sila babarilin. Tinatakot ko lang sila. Akala kasi nila, sila lang ang matapang. Mali yun, anak. Ang tapang hindi ginagamit panakot sa tao. Dapat gamitin mo itong maging proteksyon para sa mga landas na tatahaki mo at makabuo ka ng buhay. Ano man ang marating mo at maging sino ka man sa darating na buhay, gamitin mo ang tapang para maging mabuti kang tao. Sorry po, Papang. O, tara na, pasok na tayo sa loob. Huwag mo nakahawakan ulit ito, ha? Opo. Salamat po. Sipag mag-aral ng anak ko, ah. Exam po namin bukas, Mamang. Baka naman mapuyat ka, lalong walang pumasok sa isip mo. Inumin mo tong gatas mo. Tapos yung anak, matulog ka na, ha? Opo, Mamang. Ma, kung di po ba ako magdo-doktor, magagalit po ba kayo sa akin? Siyempre, hindi. Basta kung ano yung gusto mo at kung ano yung makakapagpaligaya sa'yo, yun ang kukunin mong kurso. Pero siyempre, pag naging doktor ka, mas magiging masaya kami ng papang mo. Kasi alam namin na pagtanda namin, may mag-aalaga sa amin. Kahit naman po hindi ako maging doktor, aalagaan ko po kayo. Talaga? Opo, Mamang. Promise ko po yan sa inyo. Ako po mag-aalaga sa inyo pagtanda niyo. Sige. Pero anak, ano ba talaga ang gusto mo maging paglaki mo?
level. Uy, guys, tawagin niyo na lang ako pag magsa-second set na. Mag-aaral lang ako, may exam ako bukas. Ano ba balak niyo? Maging doktor ba o maging singer? Maging singing doktor. Hindi naman eh. Basta tawagin niyo na lang ako ah. Sige, mag-aaral lang ako. Galing niyo talaga. Grabe. Hindi naging pabor ang mga magulang ko sa pangarap ko na maging singer. Pero hindi naman nila ako pinigilan. Pinilit kong kunin ang kurso na gusto nila para sa akin. Tinapos ko ang medtech at nag-second year med proper ako sa UST. Pero miyembro na ako ng Opus Band noon. At doon nagsimulang magkaroon ng lamat ang masaya naming relasyon ng aking ama. Nagtiwala kami sa'yo. Tapos bibiguin mo lang pala kami. Mamang, sinubukan ko naman pong abutin ang pangarap niyo ni Papang para sa akin eh. Kaso banda talaga ang pangarap ko. Akala ko ba, priority mo ang tapusin ang kurso mo? Pinayagan ka naman namin sa pagbabanda mo, di ba? Tapos ngayon sasabihin mo na ayaw mo nang tapusin yung pagpipremed mo? Mamang, nahihirapan na ako. Marami ng oportunidad na lumagpas sa akin. Mamang, nahihirapan na talaga ako. Anak, walang kasiguraduhan dyan. Hindi ko alam yun, Mamang. Ang alam ko, mundo ko to at masaya ako. Ayokong iniisip niyo ni Papang na binabaliwala kung gusto niyo para sa akin. Pero Mamang, ayoko rin magsinungaling sa inyo. Pero anak, paano kung mabigo ka dyan? Hindi ko alam. Hindi ko man maabot ang mga gusto ko sa buhay. Sinubukan ko naman abutin to. Mamang, alam ko naman na mahal niyo ako ni Papang eh. Kaya hayaan niyo na ako. Hayaan niyo na akong abutin ang pangarap ko. Sige na, Mamang. Papang! Papang, sorry po. Halos 1 taon din akong hindi kinausap ni Papa. Para lang mapagbigyan sila, naging self-supporting student ako. Pinilit kong iginapang ang sarili ko. Pero hindi ako bumitaw sa pangarap ko. Nang mawala ang ibang miyembro ng Opus Band, binuo ko ang Mocha Girls. Kayo na lang muna. Medyo nagtitipid kasi ako eh. Ano ba yan? Bakit ka naman nagtitipid kasi? Bayaran na kasi ng tuition. Eh, bakit naman kasi napakagastos ng course mo? Eh, bakit kasi kailangan mo pang mag-pre-med? Oo nga. Para maging proud ang parents ko sa akin. Eh, sa busy na schedule at engagement natin, may time ka pa bang mag-aral? Halos hindi ka na natutulog. May time pa. Oo nga. Nagkaka-boyfriend pa nga eh. Bora, tali ka na! Girls, ready na tayo. Last set na natin. Let's go. Okay. Go, Para let's go, diretso let's na. go. 2, 3, 4. Ano ba problema mo ha? Kanina ka pa tahimik. May gusto ka bang sabihin sa akin? Meron ba nagpe-perform na naghalikan sa harap ng maraming tao? Ano ka ba? Gimmick lang yon. Gimmick? Hindi ba sapat na pinaglalangin yun at ng mga customers niyo habang nagpe-perform kayo? Ano bang problema mo ha? Babae yung kahalikan ko, babae! Anong problema ko? Iniinsulto mo ba ako? Nakipaghalikan ka sa ibang babae sa harap ng boyfriend mo? Ano ka ba? Ano ba gusto mo marinig ha? Tomboy ka ba? Bisexual? Bakit? Pwede ako sa lalaki, pwede ako sa babae. Okay ka na? Okay na? Pwede na? At hindi kita
kita niloloko. Kung gusto mo marinig yun, hindi kita niloloko. Never kitang niloloko. Hindi doon natapos ang relasyon namin ni Louie. Pero, ganun na ata talaga ako. Paninindigan ko kung ano ang tama sa paniniwala ko. Kung ano ang gusto kong gawin, gagawin ko. Kaya nga, halos 1 taon din akong hindi kinausap ng aking papang. Mas pinili kong bigyan ng katuparan ang pangarap ko. Kung alam ko lang na mangyayari sa amin ang trahedyang yun, sana pinagbigyan ko na lang siya sa gusto niya para sa akin. Papang, Mukha, anak. Papang, buti na patawag kayo. Namiss lang kita. Namiss ko rin po kayo, Papang. Akala ko hindi na nakakausapin. Kailan ka uuwi? Gusto na kitang makita. Uuwi ako, Papang. Gusto na kitang makita. Ang dami kong kukwento sa inyo. Ang dami ko sasabihin. Papang, miss na kita. Papang, patawad po sa lahat ng mga nagawa ko sa inyo. Sorry po sa lahat. Ako nga dapat humingi ng sorry sa'yo eh. Aaminin ko na nagtampo ko. Natakot ako at hindi kita kinausap. Pero naisip ko na malaki ka na at marunong ka na magpasya sa buhay mo. Natutuwa ako at lumaki kang matapang. Di ba sabi niyo pa na ang katapangan ay hindi ginagamit para manakit na ibang tao? Ginagawa ko tong gabay para mahanap ang aking landas sa buhay. Para mabuo ang aking pagkatao. Ano man ang marating ko sa buhay, gagamitin ko yun para sa kabubuti ng sarili ko. At hindi ko makakalimutan yun. Mahal kita, anak. Mahal na mahal rin kita, Papang. Namiss na kita. Hihintayin kita. Uuwi ako, Papang. Bukas na bukas. Hintayin niyo ako. Bakit? Ano nangyari? Hello? Ha? Patay na si Papa? Ha? 1 linggo bago pinaslang si Judge Suson, ay nakatanggap na ito ng mga death threats. Isang gang na hawak di umano ng ilang politiko sa Pangasinan ang pinaghihinalaang pumatay sa ama ni Mocha. 3 bala ang tumama sa katawan nito, 2 sa dibdib at 1 sa leeg. Mama, bakit kailangan mangyari kay Papang to? Bakit, Mamang? Bakit kung kailan kami nagkaayos, dun siya nawala? Bakit? Ito bang kapalit na pagiging patas niya? Na pagiging matapang niya? May nakaaway ba si Papang, Mamang? May nasaktan ba siya? Kahit kailan, hindi ko siya nakitang ginamit ang baril niya. Pero barilin pala ang kita sa buhay niya.
Kung alam ko lang na maaga niya tayong iiwan. Sana ginawa ko na lang yung mga pangarap niya para sa akin. Sana ginawa ko na lang gusto niya. Sana naging doktor na lang ako. Mocha, alam ko masaya na ang papang mo. Masaya siya dahil alam niya ang pinili mong buhay yung tahimik. Alam ba, anak? Bata ka pa. Wala siyang ibang pinagdasal kundi himalayo ka sa magulong buhay na pinili niya. Mahal na mahal ka ng papang. Pero hindi ito naging hadlang para tumigil si Mocha sa pagtupad ng kanyang pangarap. Nagpatuloy siya sa pagiging singer hanggang sa madiskubre ng Viva ang kanyang grupo. Hindi na ako masaya sa atin. Bakit? May pagkukulang ba ako sa'yo? Anong problema mo sa akin? Wala akong problema sa'yo. Sarili ko, problema ko. Naging unfair na rin ako sa'yo eh. Anong ibig mong sabihin? Naging unfair na ako sa sarili ko. Hindi ko na kaya, hindi na ako masaya. Ayoko na. Anong gusto mo? Isigaw na sa buong mundo kung ano ka? Na tomboy ka? Akala ko ba minahal mo ako? Hindi naman issue dito kung minahal kita o hindi eh. Ang issue dito ang sarili ko. Kailangan ko mahanap sarili ko. Hindi ko na alam kung ano ako. Nalilito ako. Eh, yun naman pala eh. Anong problema mo? Gusto ko lang palayain sarili ko. Gusto mo na maging tomboy. Tomboy na kung tomboy. Isipin mo lang kung anong gusto mong isipin. Basta gusto kong maging masaya. Hindi na ako masaya. Matagal na ako nagtitimpe. Hindi na ako masaya. Hindi ko na kaya to. Niloko mo ako. Hindi kita niloko. Ginamit mo ako. Alam mo, hindi totoo yan. Sige, doon ka na sa grupo mo. Total naman, doon ka masaya, di ba? Piniikot mo na yung ulo ko at ginamit mo na ako para malaman kung sino ka talaga. At ang magulo mong utak. Hindi kung maghihiwalay man lang tayo ngayon, gusto ko sana yung maayos. Minahal naman kita, hindi lang dahil boyfriend kita eh. Dahil kaibigan kita. Yun ang pinakamahalaga dun. Maayos? Nilagay kita sa maayos na relasyon. Hindi ka lang naging masaya. Hanap mo muna yung sarili mo para maging masaya ka rin. Naiskandalo ang buhay ni Mocha nang kumalat ang video ng pakikipaghalikan niya sa kanyang kapwa babae sa internet at sa YouTube. Kasunod nito ay ang paglabas din ng mga hubad niyang larawan na pinagpisa ng publiko ng kanyang mga tagahanga at maging ng mga taong umahalipusta at umuhusga sa kanya. Mocha, ano to, ha? Anong damage control magagawa natin dito? Nagkatuwaan lang kami niyan. Hindi namin ginusto yan. Ayaw namin ng ganyan. Hindi namin gusto ng skandalo. Yun na nga eh. Ha? Kumalat na sa internet, sa YouTube, kahit sa Quiapo nakarating na eh. Hindi ka ba nahihiya?
Okay, sige, ganito na lang. Palalabasin natin na gimmick lang ang lahat. Pag in-interview ka ng press, ang sasabihin mo sa kanila, gimmick lang to para sa album ninyo. Hindi. Sasabihin ko ang totoo na hindi gimmick ang lahat ng iyon. Ano, aminin mo? Ano nga aminin mo? Aminin ko na hindi gimmick yun. Naisip mo ba ang mga gusto mong gawin? Kapag ginawa mo yon, maraming tao manlalait at aalipusta sa inyo. Isipin na nila kung anong gusto nilang isipin. Basta ang importante, nagpapakatotoo ako. Sasabihin ko ang totoo. Ano? Aaminin mo na bisexual ka, ganon? At pagkatapos ano? Iniisip mo ba ang mga sinasabi mo? Nag-iisip ka ba? Paano na lang mga advertiser natin? Ang mga fans mo? Sa tingin mo ba, tatanggapin ka nila pag pinangalandakan mo na bisexual ka? Mocha, inilalagay mo ang sarili mo sa kahihiyan. Ayoko magsinungaling. Hindi ako magsisinungaling. Matapang king! Ha? Gusto mong pakatotoo? Ayaw mong magsinungaling sa kanila? Gusto mong ipagsigawan sa mundo na bisexual ka, ganon? Sige, tingnan natin kung anong mangyayari sa katapangan mo at kung magtatagal ang grupo mo. Matapang na inamin ni Mocha ang tunay niyang pagkatao. Hindi niya inisip kung ano ang magiging epekto nito sa kanyang karera. Ang mahalaga noon para sa kanya ay ang magpakatotoo sa kanyang sarili at sa publiko. Bisexual ako po. Pareho lang yun! Tomboy din yun! Eh, ako pinday siya para sa babae. Pati ba itong mga kasama mo? Tomboy! Tomboy! Mamaya na, mamaya! Tomboy yan! Tomboy! Lesbian! Tomboy! Maging ang pamilya ni Mocha ay naapektuhan din sa mga naglabasang iskandalo tungkol sa kanya. Pero hindi ito ang higit na sumubok sa kanyang katatagan. Hindi ang mga bagay na kumukwestiyon sa kanyang pagkatao at pagkababae. Sana naman, te, bago mo ginawa yun, naisip mo yung pamilya natin. Hindi ako gumagawa ng kung ano-ano para lang madungisan ang pangalan ng pamilya natin. Iskandalo yun. Kahit saan dito sa lugar natin, yung skandalo yun ang pinag-uusapan. Kasiraan ng pamilya natin yun. Alam mo, kung buhay lang si Papang, sigurado ako hindi ka nakakausapin nun sa ginawa mo. Hindi ako gumagawa ng skandalo para pagtawanan lang kung sino at ano ako. May nagagalit sa akin kaya lumabas ang video na yon. Hindi na nga ako makatingin ng diretso sa mga kaibigan ko eh. Bakit? Kasi kinakahiya mo ko? Hindi, dahil inamin mong tomboy ka. Sana hindi mo na lang inamin yun. Hindi ako babaeng bayaran. Nagtatrabaho ako ng marangal. Alam ko kung ano ang tama at mali. At alam kong mali yung nagawa ko at pinagsisihan ko yun. Pero ang hindi ko matanggap, ikaw, kayo pamilya ko, hindi nyo tanggap kung ano ako. Alam mo, wag mo na kami problemahin, ate. Sana ang isipin mo na lang yung kalagayan ni Mamang. May sakit siya. May sakit si Mamang. Ba't hindi mo naman sinabi sa akin? Akala ko kasi kakayanin kong huwag ka na lang abalahin. Ma'am, sinabi ko naman po sa inyo na kahit hindi ako maging doktor, aalagaan ko kayo. Naalagaan mo naman kami, di ba? Napakaswerte ko, anak, na napakabait mo. Hindi ka nakakalimot. Ma'am, nangako kay Papang na alagaan kita kahit anong mangyari.
Mamang, huwag kang susuko, ah. Magpagaling ka. Huwag mo kami iiwan, Mamang. Pangako mo sa kanya, lahat gagawin ko para sa'yo. Para gumaling ka lang, huwag mo iiwan. Huwag mo kami iiwan. Mamang, patawarin mo ako. Anak, malaki ang tiwala ko sa'yo. Alam kong responsable kang anak. Anak, kahit na at mga sabihin nila, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Alam kong lahat ng pagsubok, kakayanin. Salamat, Mamang. Mahal kita, Mamang. Mamang, pagaling ka. Anak, sana nakikita nila yung kalooban mo, no? Sana nakikita nila kung gaano ka kabuting anak. Hindi ka nila huhusgahan. Alam namin kung ano pinagdaraanan mo ngayon. May naipon akong konting pera para makatulong sa nanay mo. Wala naman to kung tutusin sa mga tulong na binigay mo sa amin, sa pag-aalaga mo sa amin, sa pagmamahal. Sabihin mo lang kung anong matutulong namin. Nandito lang kami, para sa'yo. Huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Kasama mo kami, babe. Salamat. Salamat sa inyo. Hindi ko alam kung paano kayo papasalamatan. Ano ka ba, babe? Kasama mo kami sa problema mo. Oo nga. Kasama mo kami sa kalungkutan mo, no? Dead mo na yung mga ganyan. At saka sa laban mo din, nandito lang kami, okay? Kanang malungkot. Oo nga naman, Mother. Ito ang para sa iyo. At pili ko yan na. Okay lang. Relax. Thank you. Pasensya ka na. Maraming kaibigan pa sa showbiz ang hindi nagdamot na tumulong sa akin. Sina Noy Volante, Jay Durias, Chris Lawrence, Kala Lily, Six Cycle Mind, Boys Night Out at marami pang ibang band groups. Nag-organisa ako ng isang concert at inialay ko ito sa aking ina at sa iba pang mga babaeng biktima rin ng breast cancer. Salamat, anak. Salamat saan, Mamang? Sa pagiging mabuti mong anak. Mamang, naging mabuting magulang kayo ni Papang sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Masaya ka na ba ngayon? Masayang masaya. Sobrang masaya. Mamang, salamat po at natanggap niyo po ang pangarap ko. Wala naman kami ibang hinagad ng papang mo, kundi ang isang maayos at tahimik na buhay para sa inyo. Mamang, salamat din po na natanggap niyo na po kung ano po ako. Anak, ako ang dapat magpasalamat sa isang moka. Sa isang anak na hindi madamot at sobrang mapagmahal. Mahal na mahal ko po kayo, Mamang. Gaano nga ba kahalaga para sa isang babae ang kanyang dangal, ang kanyang dignidad at pagkababae? Nasusukat ba ang kanyang pagkatao sa kung ano ang pinili niyang kasarian, ang maging diretso o maging bisexual? Hindi ba't higit na mahalaga na maging totoo ka sa iyong puso at kaya mo itong panindigan?
Sa isang linya lamang po namin siya mailalarawan. Kakaiba siya sa iba. Mocha, magandang gabi sa'yo. Hello po, Nay. Ayan, naku, eto na naman tayo. Siyempre, ang una kong tanong sa'yo, bakit ka nagdesisyon? Kasi queen ka ng Qatar eh. Pagdating sa kantahan. Kung merong Marlene de la Peña, ang Japan, ikaw yung Mocha ng Qatar. Bakit ka nagdesisyon bumalik ng bansa? Kasi po gusto ko pong magka-album. Okay. Para naman po kahit paano makilala. Masyadong matindi ang pagpasok nitong Mocha Girls na to. Nalagay kayo sa headline dahil dun sa mga, sabihin ko na ng diretso, yung video, yung sa YouTube, yung mga paghahalikan ninyo ng iyong kasamahan na naganap sa isang swimming pool habang nagbabakasyon kayo. Sinasadya niyo yun para maging controversial kayo? Hindi po sinasadya yun. Actually, nung una po, tinatago ko pa kung ano talaga ako. Kaya lang po nangyari nga po yun, tapos biglang kumalat. So, nag-decide po ako na to come out in the open. Ibig mong sabihin, hindi ka tunay na babae? Tunay na babae po ako. Pero nagkakaroon ng atraksyon sa kapwa babae. Bakit ka naging kakaiba sa iba? Actually, hindi ko rin po alam dahil hindi ko rin po sinasadya. Na-discover ko na lang po na ganito ako nung college na ako, ganyan-ganyan. Tapos, nung pinagbulay-bulayan ko, may pinag-ugatan pala kahit nung bata pa ako. Ganito na ako. Alin na mas malamang sa'yo? Atraksyon para sa lalaki? Atraksyon para sa kapwa babae? Alam po ninyo, Nay Christy, maraming taong hindi nakakaintindi sa akin. Pero ako din naguguluhan. Pareho po talaga eh. Yung katapangan mo, hindi madaling ipaliwanag. Oo, at alam ko na nagkaroon ka ng kinimkim na sama ng loob at galit dahil sa pagkapatay ng tatay mo. Pero syempre, may iba ka pang pinaghuhugutan. Saan nagmumulayan mo ka? Yun nga po yung nabanggit nyo dun sa nangyari sa father ko. Naging mas matapang ako. Lalo na ngayon na yung mother ko po ay... Oo, may pinagdadaan ng proseso. Na-diagnose ng may breast cancer. Sa mga taong hindi nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo, sa mga kababayan natin na sinasabing, kaya ka lang gumagawa ng ganyan para mapag-usapan ka at maging controversial, anong mensahe mo sa kanila? May mga talagang magsasabi ng ganyan, hindi po natin may iwasan. Basta ang akin lang po, ginagawa ko yung gusto ko. Kasi naniniwala po ako na ang bawat tao may karapatan at may kalayaan na gawin yung kung ano man yung gusto niya at tuparin yung mga pangarap niya. Basta wala kang tinatapakan, wala kang sinasagasaan. Opo. Tama. At malinis po yung konsensya mo sa lahat ng ginagawa mo. At ang pinakahuli, kung meron kang ipakikita, huwag mong itago. Diba? Ipasilip mo sa kanila. Diba? Maraming salamat, Mocha. Thank you so much sa tiwala sa Star Confessions. Thank you. Maraming salamat. Totoo po na ang bawat tao ay may karapatang pumili ng buhay na sa tingin niya ay makapagpapaligaya sa kanya. Pero hindi natin dapat kalimutan na ang pagpiling ito ay may kaakibat na responsibilidad, paggalang sa karapatan ng iba, at hangaring tahakin ang landas ng kabutihan. Ako po si Christy Fermin na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confession. Higit pa po ito sa maiinit na kontrobersiya. Buntis ka? Paano pang nalaman ni Daddy? Lumayas ka! Ito po ang walang takot na pagtatapat tungkol sa kanilang pribadong buhay. Kulay green. Ano yan? Ecstasy. Bagong drug. Buhat hinagpis sa kabila ng ningning ng kanilang mga bituin. Nasasaktan ka ba pag sinasabing laos ka na? Hindi. Bakit? Abay, naranasan ko naman sa Mika. Sa maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Ito po ang Star Confessions.